Nasaan ba ito? Kakabreak ko lang pero nasa bahay pa rin ako. Lentek, ang labo mo naman. Ang ganda pa nga ng mata pero sabog ang utak. Napakalaking tao, nakatayo sa gitna ng kalsada. Sasagasaan ka ba para lang mamatay? Ang bilis tumakbo ng halimaw na ito. Patawad po, Ginoo, saan po ito nakuha? Hindi na nga maayos ang umaga. Nakilala pa ang isang swerte baligtad. Cosplay ba ito dito? Takbo ng ganyan kabilis. Kung may ganitong nilalang sa lungsod ng Shazhou, matagal ko nang nilipol ang tribong Loju. Itay ko, matagal na naming nilaglag ang tribong Loju. General, Ginoo, matagal na po kayong nakababad dyan. Ayos na ba? Hindi na ako makatagal. General, kung ganoon, pwede na tayong pumasok. Tapos na, nahulog sa imburnal ang general. Nasiraan ka ba ng ulo? Ikaw ang bumaba para sumagip. Paano na? Kung ang general ay may 3 habang at 2 ikli, kahit 300 kami, ubos agad. 3 taon kaming nagbantay ng syudad. Akala ko pinakamahirap na sa buhay na ito ang makipaglaban. Hindi ko inakala na ang pinakamahirap pala ay ang makalabas matapos dumumi. At saka ko na-discovering napunta ako sa ibang mundo. Pero kahit anong mundo pa yan, 300 tao sa lungsod ko, kailangang may makain. Anong kaguluhan ito, mga kapatid? Nag-film ba tayo? Anong kaartehan yan? Wala man lang kamera. Tingnan mo nga ang itsura niya. Mukhang nakatakas siya sa ospital ng mga baliw. Maghanap ng trabaho. Suot mo ang ganyan. Ano bang magagawa mo? Marunong ka bang magbasa ng plano? Paano ang welding? Kaya mo bang magmaneho ng mixer truck? Sana man lang nagparamdam ka. Magaling akong sumakay at bumaril. Kaya kong gumamit ng mabigat na sibat na 80 kati. Tumusok ng kahoy sa daang hakbang. Ano raw ang sabi niya? Hahaha, Boss Lowly, jackpot ka. Ang taong ito marunong bumira ng pana. Hahaha. Papuntahin mo siya sa site at magpatibay ng bakal. Kapatid, dito sa site ko, nagbubuhat ako ng ladrilyo at nagdadala ng semento. Araw-araw, 500 piso. May libre pang pagkain at tirahan. Kung kaya mo, sumama ka sa akin. Kung hindi, huwag mong sayangin ang oras ko. Kasama ang pagkain at tirahan. 500. Ilang bigas ang mabibili niyan? Bumili ng bigas. Sapat na ang ilang sako ng bigas. Mga 2 o 300 kilo siguro. Sapat na para pakainin ang 300 tao ng isang araw. 300 tao ha. Ikaw, hindi ka naman nag-iisang nagtatrabaho rito. Ang trabahong ito, kaya kong magbuhat lang naman ng mga gamit. Kahit 10,000 kilo ng batong pampundasyon, hindi ako iimik. 10,000 kilo, ang galing mo rin ha. Maghanap ka nga ng isusulat na draft. CJ, ang galing mo ha. Tingnan natin mamaya kung kaya mong buhatin ang 2 sako ng semento. Kung hindi mo siya gagamitin, ibigay mo sa akin. Ang kulang sa akin ay isang gwardiya. Sa tindig niya, isang sapak lang sa pinto. Kahit magnanakaw, hindi mangangahas lumapit. Lentek, ako na ang unang nakakita. Ano ba ito? CJ, ituring mo na lang na wala akong ibinigay. Anong pangalan mo? Sa ibaba, Kinseoli, tagapagtanggol ng Shazhou. Hahaha. Ngayon talaga, may nakatagpo tayong buhay na yaman. Nakakuha si Lowly ng isang general. Hahaha. CJ, General Qin, sumama ka sa akin. Pero sabi ko na sa unahan pa lang, kapag hindi mo kaya, huwag kang magmatigas. Kapag may nangyari, hindi ko talaga kakayanin ang responsibilidad. 300 tao, kapag nakabalik na ako, mas mabilis pa ito kaysa sa kotseng iyon kanina, ilang beses pa nga. Pwede ko bang malaman, boss, anong klaseng pagkain ba ang pinapakain nyo sa araw-araw? Kaya niya palang magpaula ng sipa na parang palaso. Hindi ba, kapatid? Naghalo na yata ang wiring ng utak mo. Hindi ka pa nakakita ng bread van. Sabi ko, General Qin, saan ka ba lumabas na bundok-bundok pa? Nakagasolina ang sasakyan, at kakain pa ng damo. Pakainin mo siya. Kailangan din niyang may makain, di ba? Hahaha. Ilipat mo ang 50 sako na ito sa ika-6 na palapag. Pagkatapos mong mailipat, saka tayo mag-uusap. 500 bawat tao. Ako ang magsusuri. Pwede, Xiaoqin, may ibubuga ka rin. Hindi ka pala napakinabangan ng husto sa laki ng katawan mo. Itong batang ito, ipinanganak talaga para sa trabahong mabigat. Astig ka, kapatid. Ako, ilang taon na akong nagtatrabaho, pero hindi pa ako nakakita ng ganito kabilis kumilos. Salamat sa inyo, mga boss. Pwede bang tulungan nyo pa akong buhatin ang isa pa sa balikat? Maraming salamat. Huwag kang nagyayabang. Ang isang sako ng semento na ito ay hindi bababa sa 100 kilo. Ikaw, 200 kilo ang bubuhatin mo. Nakalimutan ko ang sinabi ko sa'yo. Kapag may nangyari, hindi ko kayang akuin. 300 kilo lang naman iyan. Bilisan mo, tulungan mo na akong buhatin. Boss Wang, tapos na po kami. Pwede po kayong pumunta rito at mag-inspeksyon. Tapos na. Ang bilis naman, hindi kaya niloloko niyo ako. Boss Wang, hindi maganda ang sinasabi mo.
Ako, si Lauli, ilang taon na kitang pinagtatrabahuhan. Kailan ba kita nadaya kahit minsan? Sige, titingnan ko ngayon. Lauli, bakit hindi mo agad nilabas ang ganyang bilis? Marami pa akong trabahong hindi pa nagagawa. Hindi ako. Kay Xiaoqin lahat yan. Isang biyahe lang niya, kayang bumuhat ng 300 yen, kaya mong umakyat pa ng walang hingal. Ikaw na bata ka, mukhang may pag-asa ka. Ano ba ito? Ang pera, sa totoo lang, ay pilak at ginto. Pag binigay mo sa akin ang mga papel na ito, parang gusto mo na akong patayin sa inis. Pati ba o nabayad sa'yo, napasama pa ang timpla. Lumabas ka at magtanong-tanong. Ngayon sa construction site, sino pang boss ang makakapagbayad sa'yo ng buo agad ngayon? Boss Wang, pakakalma ka muna. Ako ang kakausap sa kanya. Sabi ko, Xiaoqin ha. Kahit pera, hindi mo pa rin makilala. Pera. Sabi mo, pera raw itong bagay na ito. Napakababa naman. Hay, pwede mo ba akong isama bumili ng bigas? Sa dami ng trabahong ginagawa mo, bilang ganti na rin. Sige, isasama kita. Ang bigas na ito, napakaputi pala. Makinis at malinaw. Magkano ang isang gin ng bigas na ito? 2 yuan bawat gin. Sakto. Sa sweldo mo, makakabili ka ng 250 yen. 250 yen. Sapat na iyan para pakainin ang 300 tao sa loob ng isang araw. Ano ba naman kuya, mag-settle tayo. Nakabili na rin ako ng bigas. Una na ako. Kapag may trabaho ulit, tawagan mo ako. May cellphone ka ba? Ano naman iyon? CJ, nagtatanong lang ako. E di ganoon, nasa dati ko pang lugar pa ako. Kung gusto mo pang magpatuloy, hanapin mo ako. Ngayong nakarating ako sa mundong ito, siguro pwede rin akong makabalik. Kaya lang, paano ba ang tamang gawin para makabalik? Pukawin ang pagnanasa, o kaya sa banyo na lang. Sige na nga, subukan muna nating pukawin ang pagnanasa. Kung sa banyo, baka nakakahiyang kaunti. Mimi-mimi-hu. Bumalik ka na. General. Saan ka nagpunta? Kakagaling ko lang sa banyo pero hindi kita nakita. Tama, General. Paano ka lumabas mula sa banyo? Karga mo pa yan. Ito ang bigas. Mamaya ko na ipapaliwanag sa inyo. Gutom na ang mga tao sa lungsod. Ipaabot muna ang mga pagkain ito para mabusog ang lahat. Opo, General. Kung may mga hasmang agawin ang mga suplay ngayon, maging sundalo man o karaniwang mamamayan sa lungsod, ayon sa batas militar, parurusahan. Pumila ng maayos ang lahat. Lahat ay may bahagi. Saan ba nanggagaling ang bigas na ito? Hindi kaya nag-isang pumapasok at lumalabas kayo para mang-hold up sa Hefeng sa kabundukan? Ikaw na hangal. Ang Hefeng ba ay lugar na madaling lusubin ng ilang tao lang? Kahit pa matapang at mahusay sa laban ng general, hindi niya matatalo ang 1,000 sa isa. At saka, ngayong taon sa Hefeng sa bundok, wala na rin halos gaanong supply ng pagkain. Sige na, huwag na kayong manghula ng kung ano-ano. Ako man ay hindi rin alam kung bakit. Nasa kama pa lang ako, pero inaatasan na akong magpugay. Bigla na lang naitim ang paningin ko. Pagmulat ko ulit ng mata, nasa ibang mundo na pala ako. Sa mundong iyon, halos lahat meron. Ang bigas ngayon, binibili lang sa mundong iyon, pero iba ang pera nila sa atin. Kailangan kong kumita roon, para makabili pa ng mas maraming gamit. General, sumama na po kayo sa akin. Malakas po ako. Marami po akong kayang gawin. At ako, General, madali akong makaisip. Kailangan niyo po ba ng strategist? May punto rin naman ang sinasabi mo. Mag-isa kong pinakakain ang buong lungsod ng Shazhou. Talagang hirap. CJ, sumama kayo sa akin sa kama. General, paano kayo napunta sa ibang mundo? Turuan niyo na kami agad. Hindi na ako makapaghintay. Sumunod kayo sa akin. Mia Mia Hong. Kasama niyo ba akong mananalangin ng orasyon? Bakit hindi pa dumarating? Nanalangin na ako, General. Paano? Kayo lang ba talaga ang makakatawid? Sa pagitan ng dalawang mundo. Hindi ako maniniwala. Mia Mia Hong. General, talagang hindi ko po kayang lumipat doon. Kung gayon, ako na lang ang pupunta roon para buhayin kayong lahat. General, namimiss na po kita. Huwag kayong mag-alala. Araw-araw po akong babalik. Mia Mia Hong. Nandito na si kapatid Kin. Marami tayong trabaho ngayon. Malaki ang kita natin dito. CJ, ako ang bahala. Madali lang yan. Dadalhin kita sa site. Kina Kinsea Oli at Lauli at iba pa. Nagbubuhat at naglilipat. Nagpapasan at nagdadala. Maghapon kaming nagtrabaho. Ay! Lauli, nag-order ako ng lunchbox para sa inyo. Dapat malapit na yan. Mabigat ang trabaho ngayon. Pasensya na kayo. Boss Wang, hindi naman pwedeng ganyan. Hindi ba dapat, ibigay muna. May kailangan akong asikasuhin ngayon, hindi ako makaalis. Mamaya ipapadala ko sa inyo ang sweldo sa WeChat. Iyong WeChat ni Kinsayoli, send mo sa akin. Wala siyang WeChat.
Sa panahon na ito, may wala pa palang WeChat. Sige na nga, ganito na lang. Ipasok ko na muna sa iyo ang bahagi niya. Ikaw na lang ang magbigay sa kanya pagbalik mo. Sige, walang problema. Xiao Qin. Boss Wang, na-transfer na niya sa akin ang sweldo nating dalawa. Kabuang 5,000, malakas ka. Mas marami kang nagawang trabaho kaysa sa akin. Bigyan kita ng 3,000 mamaya. Maraming salamat. Pero may isang bagay akong hindi maintindihan. Hindi man lang dumaan si Boss Wang. Paano niya naipadala ang bayad sa trabaho? Kita mo ba, ang tawag sa gamit na ito ay cellphone. Si Boss Wang ang nagpadala sa akin ng pera gamit ang cellphone. Hindi lang pwedeng magpadala ng pera. Pwede pang tumawag, mag-scroll ng videos, mag-online shopping, ang dami ng gamit. Ang liit lang ng bagay na ito, pero napakarami palang silbi. Pwede mo ba akong samahan para bumili ng isa? Walang problema. Pagkatapos nating kumain, isasama kita. Biglang tumigil ang usapan. Isang lalaking nakasuot ng dilaw na uniforme ng delivery. Ipinarada ang dikuryenteng motorsiklo sa tabi. Ang delivery ni Lauli. Sino si Lauli? Sa akin na yan. Sa ilalim ng liwanag ng araw, naglalakas loob kang magsuot ng dilaw na uniforme at manggulo rito. Napakalaking panghahamak at paglabag sa asal. Tignan mo at ngayon ko na kayo itali at ihahatid sa tarangkahan ng lungsod. Si Raulo ka ba? Nababaliw na ang utak mo? O lasing ka lang? Nakasuot ka pa ng basag-basag na damit. Ano ang ginagawa mo dyan na parang dakilang Panginoon? Pasensya na po. Hindi po siya masyadong normal mag-isip. Lahat ng klase ng tao meron. Bakit mo ako pinipigilan? Malaking kawalang galang iyan sa kanyang kamahalan. Dapat itong parusahan ng labis na pagkapahiya sa buong angkan. Sabi ko sa iyo, panahon na ng mga ninuno, huwag ka nang magulo dyan. Ika-21 siglo na ngayon. Anong kamahalan pa? Bilisan mo at kumain ka. Pagkain mo, isasama kita para bumili ng cellphone. Sa mundong ito, ni ang emperador wala. Kumuha ka ng isa. Nakapareho ng cellphone ko. CJ. Maganda ang mata nyo. Kakatapos lang naming ilabas ang modelong iyan. Dinagdagan pa ng satellite call function. Kahit sa lugar na walang signal, pwede pa ring tumawag. Mas convenient gamitin. Paano? Kunin ko ang kaparehong modelong iyan. Sige po. Iyan na mismo. Kabuuan 200-300. Paano po ang bayad? Ako na. 2,300. Ang bagay na ito ay napakamahal pala. Pwede na sanang makabili ng 1,150 kilo ng bigas. Pero mukhang sa mundong ito, kung walang cellphone, hindi talaga pwede. Hayaan na. Sa wakas, may natira pa akong 700. Pambili na lang ng ilang pagkain pa uwi. Ay, ang natira pala ay 700, ipapasa ko na sayo. Bumili ka na lang ng kahit ano na gusto mo. Salamat, Kuya Lee. Kailangan ko pang sunduin ang anak kong babae mula sa paaralan. Aalis na ako. Tama pala, bukas wala akong trabaho. Magpahinga ka muna ng isang araw. Ang harina na ito, mas pino pa kaysa sa nasa palasyo. Harina ng bigas, bibili ba tayo ng harina? 2 kilo ng nakabukas na pakete, 300 kilo ang gusto ko. Sige po, Gino, ibalot agad para sa inyo. May natitira pang 100. Kailangan ding dagdagan ng asin ng mga sundalo at ng mga tao. May asin ba? Magkano ang isang gin? Meron, 2 yuan din ang isang supot. Isang supot, isang gin. Gaano karami ang gusto ninyo? 50 gin. CJ. Ito ang asin na gusto ninyo. Ang asin na ito, mas pino pa ito kaysa sa asin sa loob ng palasyo. Baka napunta ako sa isang paraisong bigla ang sumulpot. Sa tindahan, pagsaayos ng bayad. Mia hong. General, delikado, narinig ng mga tao sa kuta ng Hefeng na may bigas tayo. Kung may sasabihin sila, sasalakay sila. Hindi lang sila. Narinig na rin ng mga tribo sa labas ng lungsod ang usap-usapan. Nagpadala na tayo ng mga tauhan para magmasid sa labas ng lungsod. Parehong nakatutok sa atin ang 2 panig. Agawin. Ang mga gamit ko ni Qin Xiaoli, hindi basta-basta maagaw. General, marami ang tao sa kuta ng Hefeng. Ang mga tribo sa labas, nakatingin lang at naghihintay rin. Sa kaunting tao natin, baka hindi natin kaya ang 2 harapan. 10 lang, kasama ko, akyat tayo ng bundok. General, atakihin niyo ang kuta ng Hefeng. Sino bang nagsabing aatake ako? Kakausapin ko sila. Anong mapapala sa pakikipag-usap sa mga bandido sa bundok? Ang kuta ng Hefeng ay mga bandido rin. Sila rin ay mga mamamayan ng dinastyang Daki. Sa halip na magsihan, mas mabuting pag-isahin natin at labanan ang mga manzi. Hilahin natin sila para sabay nating labanan ang mga manzi. Ang ibig sabihin ng general ay, makipag-alyansa sa kuta ng Hefeng, at sabay na labanan ang dayuhang kaaway. Ilang libo lang tayo. Hindi pwede. At saka, 10 lang naman, talagang lumaki na ang loob ni Qin Xiaoli. Ikaw ang nakabantay rito. Pupunta ako para magpahayag sa Panginoon ng kuta. Panginoon ng kuta. Dinala ni Qin Xiaoli ang mga tao pataas ng bundok. Ilan ang kasama niya? 10 lang. 10 tao lang nang angahas ng umakyat sa aking kuta. Mukhang. Hayaan silang umakyat. Gusto ko ngang makita kung ano ang binabalak ni Qin Xiaoli. Mukhang hindi yata maganda ang tingin sa atin ng mga taong ito. Ituring mo na lang silang mga baguhan. Qin Xiaoli.
Matapang ka rin pala, dala mo ang 10 tao at umaakyat ka pa sa aking bundok. Naparito ako para makipag-usap, hindi para makipag-away. Bakit ka pa nagdala ng napakaraming tao? Ano bang mapapala mo sa pakikipag-usap sa akin? Narinig kong may bigas kayo. Plano ko sanang agawin yon, ikaw pa ang kusang dumating sa pinto. Pwede kang kumuha. Pero kaya mo bang ilabas ito ng buhay? 3 taon ko nang pinoprotektahan ang lungsod ng Shazhou. Milyon-milyong tao sa kuta ng Haifeng, hindi ko pa rin naibaba. Sa tingin mo ba ang kuta ng Haifeng mo ay mas malakas pa kaysa sa mga manzi sa labas? Kung gayon, umakyat ka rito. Ano ang gusto mong pag-usapan sa akin? Ang mga manzi sa labas, basta nagmamalaki lang. Kayo ang mga tulisan sa bundok. Sabihin mo, napilitan lang kami. Ngayon ako ay pumunta dito para lang tanungin ka ng isang bagay. Gusto mo bang buong buhay kang maging tulisan sa bundok? O gusto mong magsimula ulit bilang tao? Ano ang ibig mong sabihin? Pagkain. Maibibigay ko sa'yo, pero kailangan mo akong samahan pababa ng bundok at sumailalim sa utos ng hukbo. Bawal ka nang gumawa ng kahit anong laban sa langit at lupa. Pinapunta mo ako, ang Hexwanfeng, para maging kawal mo. Hindi para gawing kawal ako, kundi para gawing kawal ng dinastyang Daki. Kapag natapos na ang labanan, gusto mo pa bang manatiling kawal? O ayaw mong bumalik para magbungkal ng lupa? Ako, si Qin Xiaoli, hindi kailanman haharang sa'yo. Alam mo ba kung gaano karami ang tao ko sa kuta? Ilang libong bibig. Kaya ko ba silang buhayin? May paraan ako. Isang tanong lang. Gagawin mo ba o hindi? Kung mapapakain mo ang mga tao ko sa kuta, ang buhay ko sa'yo na. Hindi ko kailangan ang buhay mo. Ang buhay ng mga manzi ang gusto ko. Iginagalang kita bilang isang tunay na lalaki. General. Noon, 300 lang kami. Ngayon, nadagdagan pa ang ilang libo sa kuta ng Haifeng. Ilan bang tao ang kailangan nating pakainin? Hindi iyan maliit na bilang. Mabigat ang bigat niyan. General, ano ito? Kaya pang ang magliwanag. Iyan ang cellphone, kaya nitong magpasa ng tinig kahit ilang libong liang layo. Sino ba mag-aakala na may ganitong kahimalang bagay sa mundo? CJ. Ako muna ang tatanong kung may trabaho bang may mabilis na kita. Trabahong mabilis ang kita. Sabi ko, Kuya Qin, lulubog ka ba rito? Lulubog. General, huwag mong sabihin hindi mo naisip yan. Biro lang ni Big Brother Lee. Pero pagdating sa paglubog, napakahusay ko sa tubig. Minsan akong nakalampas sa Huanghe ng 3 beses pabalik-balik. Hahaha ay naku, ang utak mo talaga. Ang ulo mo. Sige na, hindi na kita asarin. Kung talagang gusto mong kumita ng mabilis, punta ka at umarte bilang artista sa maikling palabas. Ang daldal mo, mukhang matagal mo nang alam ang ganyang usapan. Kahit umarte kang general, hindi mo na kailangan ng ayos. Iyan na yan. Artista sa maikling palabas. Ano ba yon? Pag-artista yon, gets mo ba? Pag-artista. Ako, ang dakilang general ng Tangtang Wei. Papaalisin mo para umarte sa isang grupo sa Nanku. Ano raw ang grupo sa Nanku? Hindi ko maintindihan yan. Huwag mo nang paligoy-ligoyin ang mga salitang iyan sa akin. Basta sinasabi ko sa'yo, roon malaki ang kita. Gusto mo ba o hindi? Sa ngayon, hindi na pwedeng mamili ng marami. May ilang libong bibig pa sa lungsod na naghihintay kumain. Magkano na lang kaya ang halaga ng mukhang ito? Huwag mong sabihin mag-artista ka. Ibig sabihin, lalabas ka sa kalsada para magtinda ng talento. Basta may makain lang. Ako, si Qin Xiaoli, tanggap ko na rin. Pumunta ka. General, kausap mo lang kanina ang bloke na yon. Talagang may nakakarinig pala ang taong nasa kabilang dulo. At hindi rin mahina ang boses. Ang galing naman nito. Mamaya, isa-isang ipapaliwanag ko sa inyo. Zheng Huan, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang depensa ng lungsod. Bantayan mo ang kilos ng mga barbaro. Pupunta lang ako at babalik din agad. Opo, General. Mia ho. Audition. Audition para sa maikling palabas na pangkasaysayan. Isang araw na 800, kahong pagkain. 20 ang kailangan. Unahan ang kuha. Magpapalista ako. Nagdala na ako ng sarili kong damit at lahat. Sakto, hindi na kailangan magpalit. Ikaw ang gaganap na kawal. Nasa likod ka ng pila. Ako ang dakila at makapangyarihang general. Pero nauwi pa sa pagganap lang ng kawal. Hay, para lang kumita. Tiisin mo na lang. Kapatid, nakapagsanay ka na ba? Alam mo kahit paano. Nasaan ang bida lalaki? Bakit hindi pa dumarating ang bida lalaki? Nilagyan na siya ng lahat ng mga extras. Nasaan siya? Totoo, tumawag lang kanina ang aktor na dapat nandoon. Sabi may banggaan sa schedule. Hindi na siya makakarating. Saan pa ako hahanap ng papalit ngayon? Tumigil na ang buong grupo sa trabaho para hintayin siya. Ikaw na ang magsabi sa kanya. Kailangang maipinta ang eksenang ito ngayon. Halika rito. Mukhang matipuno naman ang pangangatawan mo. Magsalita ka nga. Bigyan kita ng ilang linya, subukan mo. Kahit ano na lang ang sabihin mo, hindi umaatras ang mga barbaro. Ako, si Qin Xiaoli, ni isang araw hindi pa bumababa sa kuta. Habang narito pa ang mga tao sa lungsod, hindi ako urong kahit isang hakbang. Ikaw na nga iyon, palitan siya ng bida lalaki, bihisan at ayusan siya, bilisan inyo, ayusin at ikilos ng maayos. Sa huli, general din pala ang babagsakan ko. Simulan na ang paghahanda. Sugod. Bakit hindi gumagalaw? Nervyos ka ba?
Ako Lee. Huwag huminto. Ituloy mo. Pumatay. Cut. Naku, lagot ka. Ano bang ginagawa mo noon? Sa totoo lang, bata pa lang ako ay nag-aral na ako ng sining ng pakikidigma, at ilang taon na akong nagbabantay sa hangganan. Sabi mo mula pagkabata ay nag-aral ka ng pakikidigma. Naniniwala ako dyan. Sa mga suntok mo kanina, halatang hindi lumalabas ang lakas na pinanday ng higit 10 taon. Pero sa pagbabantay ng hangganan, kapatid, medyo sobra na yata ang pagyayabang mo. Anong panahon na ngayon? Saan pa may hangganang hahayaang ikaw ang magbantay? Malinaw mo na ba? Ang tawag dyan sa kanya ay direktor na talaga. Yung mga pinahanap mo dati, puro pang display lang. May sakit ka ba? Nag-arte ka ba? Baka mapahamak ka dyan. Wala akong atraso sa'yo. Seryoso ka ba? Nainom mo yata ang maling gamot. 10 o 8 taon na akong umaarte. Noon, unang beses pa lang, naitapon na ang espada ko ng isang tao. Pumunta ka ba rito para umarte o para makipagbasag ulo? Director. Ang pag-arte ng mga kapatid na ito ay hindi na kailangan ng gabay sa martial arts. Yung mga kilos kanina, ang gabay sa martial arts, napanganga na lang. Huwag mo akong tingnan, limitado lang ang galing ko. Hindi ko maimbento ang ganyang kalokohan. Kinsayali, sa laban na ito ngayon, isang pasada lang, 10 o higit pang taon na akong umaarte. Unang beses kong makakita ng aktor na tulad mo. Sobra-sobrang papuri, direktor. Sa akin, wala lang iyon. Huwag ka nang palusot. Akala mo ba binubola kita, hindi ako plastic? Alam mo ba sa industriya ngayon, kung kayang kumilos mag-isa, gaano kalaki ang kinikita ng aktor na hindi na kailangan ng body double? Kung sa pag-arte ka lang aasa, buhay ka ng sasaya habang buhay. Hindi naman kailangan habang buhay na artista. May ilang libong bibig pa sa lungsod na naghihintay sa akin. Ang presyo mo, ang eksena mo ngayon, katumbas ng 10 eksena ng iba. Babayaran kita ayon sa pinakamataas na rate. Napunta na. Suriin mo. Maraming salamat, Direktor. 3,000 yuan, mas mabilis pa ito kaysa magtulak ng semento, at mas malaki pa ang kita. Libre na, hindi na kailangang magyabang. Pangmatagalan at maaasahan pa rin ang gawa. Mabuti nga talaga si Laoli. Ang rutang itinuro mo sa akin, tama talaga. Xiao Qin. Kausapin kita. Ngayong araw, nakita mo na rin. Ginawa ko ang lahat para maging leading man ka. Pinalitan ko pa yung mga dating nakaayos ng aktor. Nauunawaan ko po. Salamat sa malasakit mo, Direktor. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin yan? Ibig sabihin, ako ang nagpo-promote sa'yo. Kung wala ako, ngayon, isa ka lang palang extra sa likuran. Isang araw, 800 yuan ang kita. Ni isang linya sa entablado, wala ka. Ang sinasabi ng Direktor ay lubhang matindi. Kaya nga, bilang tao, kailangang marunong magpasalamat. Simula ngayon, sumama ka na sa akin. Kung ano ang ipinaarte ko, iyon ang artehin mo. Pag sumikat ang pelikulang ito, doble pa sa 10 ang bayad mo, kulang pa rin. Direktor, ang kabutihan mo sa akin ay hindi ko malilimutan. Babayaran ko ito ng buong buhay ko. Hahaha, ayos. Gusto ko yung taong praktikal ka. Huwag kang mag-alala. Sumama ka sa akin. Hindi kita pababayaan. Bukas, may ilang malalaking eksena pa. Huwag kang mahuli. Isang salita, usapan na. Ang direktor na ito, sa unang pagkikita pa lang, ganito na ako pinahahalagahan. Hindi lang pera ang ibinigay, pinapaarte pa ako bilang sarili ko. Mas maraming mabubuting tao sa mundong ito. Yung may pwesto sa tindahan, gusto ko ng 5,000 Xiaoshuanbing. Xiaoshuanbing, magkano ang Xiaoshuanbing? Sabi mo, Xiaoshuanbing, ilang pirasong Xiaoshuanbing? 5,000. Hindi mo naman ako binibiro, di ba? Per. Sa araw na ito, kahit 800 ay hindi ko na mabenta. Bukas ang bunganga mo, 5,000 agad. Hindi ako nagbibiro. 5,000 talaga ang kailangan ko. Isang piraso ay 5 yuan. Ang 5,000 ay magiging 25,000 yuan na halaga ng biskwit. Sigurado ka, 25,000. Sa akin, 3,000 lang ang natitira. Hahaha, ay naku. Ikaw naman, hahaha, bukas ang bibig mo, 5,000 agad. Akala ko naman malaking kliyente na ang dumating. Bakit mo kailangan ng ganoon karaming Xiaoshuanbing? Wakas na ng mundo. Mag-ipon ng pagkain, halos parang wakas na rin ng mundo. Sige na nga, tingnan mo nga ang dami mong binibili. Bigyan kita ng mas murang presyo. Dati, 5 yuan ang isa. Ngayon, 4 na yuan na lang. 3,000 na lang, mabibigyan kita ng 750. Sa kotse ko, may 760 pa. Yung 10 iyon, ibibigay ko na rin sa inyo. Pwede na rin akong maningil ng maaga. Ang mga biskwit na ito, mukhang makintab at mantika. Ang bango pa lang. Matagal nang nagbabantay sa lungsod ang mga sundalo. Matagal nang ubos ang laman ng tiyan nila. Ang 760 biskwit na ito, tang pampuno para sa kanila. CJ. 760, kukunin ko na. Xiaoshuanbing. Matandang lalaki, huwag ka nang matulog. Bumangon ka. May malaking order.
Fair. Yung 760, lagyan mo na. Hindi na kailangan. Maraming salamat, boss. Huwag nang tawagin boss. Tawagin mo na lang akong tita. Sa susunod, magsabi ka ng maaga kung gusto mo ng Shoswanbing. Nakahanda na ako, Shoswanbing. Nako, ang 6 na sako na ito, ilang daang gin na siguro ang bawas. Hawak niya na parang laro lang. Ang lakas niya, grabe. Mimi ho. Ay. General. Bumalik ka na pala. Ano itong amoy na to? Ang sarap ng bango. General, ano ang laman ng sako na ito? Mas mabango pa kaysa sa inihaw na manok sa Jincheng. Ay. Ito ba yung binili mo sa labas ng mundo sa Taoyuan? Tinatawag na Shoswanbing. 100 ulit na mas masarap kaysa sa mga biskwit natin. Sapat pa ang mantika at tubig. Tikman ninyo. General. May palaman na karne pa ang tinapay na ito. Ang ganda pa ng prito nitong itlog. Parang ginto. Ano ng sarsaang nandito? Alat at matamis. Buong buhay ko, ngayon lang ako nakatikim ng ganitong lasa. Naku po. Ang bango ng pancake na ito, grabe. General, tingnan nyo, may mantika pa. Kumain na ako ng mahigit 1,000 xiaobing. May 800 din, pero hindi pwedeng ihambing dito. Noong una akong kumakain, parang inunguya ko lang ang tuyong damo. General, pwede pa ba akong kumuha ulit? CJ. Bawat isa, tikman nyo. Ngayon, 900 na lang ang nabili. Limitado ang puhunan, 900. General. Kapag isinama natin ang mga tao sa kuta ng Heifeng, ilang libo rin sila. Saan naabot ang hati niyan? Kaya ang mga taong ito, unahin ang pakainin ang mga tao sa kuta ng Heifeng. Pumayag lang ako kay Hexwanfeng na huwag silang magutom. Sa ganitong kritikal na sandali, hindi pwedeng magkaroon ng gulo. Ang mga kawal natin ay kainin muna ang natitirang bigas kahapon. General. Kaunti na lang ang natitirang pagkain sa kampo. Ilang sako na lang ng bigas ang natitira. Hindi na ito magtatagal. General. Kaya ba nating magtagal hanggang dumating ang tulong? Tungkol sa tulong, walang saysay ang pagmamadali. Pero kaya ba nating umabot hanggang makarating sila? Nasa atin ang laban. Ako si Qin Xiaoli, wala akong ibang lakas. Kundi matigas ang buto at loob, magtiwala kayo. Hindi tayo mamamatay sa gutom. Dalhin ang mga xiaobing na ito sa kuta ng Heifeng. Sabihin kay Hexwanfeng, ako si Qin Xiaoli, at hindi ako mabibitin sa pangako ko. General. General, ako na ang susuri sa depensa ng lungsod. Kaunti na lang talaga ang natitirang pagkain. Ilang libong bibig ang naghihintay kumain sa kuta ng Heifeng. Malapit na ang taglamig. Kailangan nating maagang makapaghanda ng damit para sa malamig na panahon. Koton na damit, kumot, panggatong. Lahat yan, pera ang kailangan. Pero ang kita ngayon, masyadong mabagal. Paano pa tayo kikita ng mas marami? Xiao Qin. Ngayong gabi, may agarang night shoot. Punta ka rito. Bayad sa overtime. Magkano? Pagkatapos ng shoot, bayad agad. Hindi kita papahirapan ng walang bayad. CJ. Aalis na ako ngayon din. Miam, huhu. Wala na naman ang general. Ay. Ano pa bang itatanong? Siguradong pumunta na naman sa napakagaling na mundong kumikita ng pera. Sabi mo, ang general na mag-isa, sa kung anong paraisong hiwalay sa mundo, hindi sanay sa buhay. At wala man lang makausap. Sa araw kumakayod, sa gabi kumakayod. Ang kinita, ipinambili lahat ng bigas at pancake para sa atin. Siya naman, wala man lang siyang pamalit na damit. Alam mo naman ang ugali ng general, lahat tayo ang nasa puso niya, siya lang ang wala roon. Kaya nga naawa ako sa general. Hindi mo ba alam, noong nakaraan, minasahe ko pa ang balikat niya. Ang kapal niyan, parang talampakan ng sapatos. Grabe siguro ang pagod niya. Saan ba siya natulog kagabi? Doon. May takip ba siya ng kumot? Mabuti ba ang trato sa kanya ng mga tao roon? Bakit ka ba kung magsalita? Parang isang dalagang bagong kasal. Sino ang naging dalaga? Nag-aalala lang ako para sa general. Ang general ang sandigan ng Shazhou. Hindi ko na iniisip kung sino pa. Sige na. Alam ng buong kampo ang malasakit mo sa general. Nasa labas ang general at nakikipagsapalaran. Kailangan nating bantayang mabuti ang lungsod. Huwag nating hayaang masayang ang hirap niya. Lalapitan ko at aayusin ko ang higaan ng general. Baka pagbalik niya, matulog siya agad. Lalabhan ko muna ang mga damit niya at isasampay. Para bumalik siyang presko at komportable. Sa kalagitnaan ng gabi, papuntahin kita. Pagod ka na, maliit lang ang eksena ngayong gabi. Ilang eksena lang ng labanan. Pagkatapos mag-shoot, bayad agad. Maging magalang ka sa direktor. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Lao Liu. Samahan mo si Ginoong Qin para magpalit ng damit. Kailangan nating pabilisin ang oras. Mahigpit na deadline. Ngayong gabi, may dagdag na bayad na 5,000. Iyan na. Maraming salamat, Direktor. Halika, mga kasamahan. Damhin muna ninyo ang vibe ng night shoot. Nakikita ninyo ba, yung bagong dating doon? Siya yung sinabi ko sa inyo dati, yung bagong leading man. Astig sa aksyon, like, follow, mga bes. May mga bulaklak pa sa likod. Ano ba ang kinukunan dito, Ginoo? Uy,
Ginoong Kin, nag-vlog lang ako sa shooting site. Vlog, ano yan? May silbi ba yan? Malaki ang silbi na yan. Kapag in-upload mo sa net, kapag may nanood, kumikita ka na. Pwede ka pang mag-live. Pwede rin ang mga tip at pagbebenta ng produkto. Huwag mong maliitin ito. Mas malaki pa ang kita nito kaysa sa pag-artista. Sa video, pwede kang kumita. Sa live, pwede ka rin kumita. Ang dami talagang paraan para kumita sa mundong ito. Ginoong Kin, halika, kakastart ko lang mag-live. Bati muna ako sa mga kasama ko. Mga mahal kong kasamahan. Ako si Kin Seoli. Haha. Ginoong Kin, ang paraan mo ng pagbati. Parang hindi pa rin nawawala ang estilo ng isang general. Ang galing, ang galing, ang galing. Kahanga-hanga, pwede palang kumita mula sa wala. Kapag naunawaan mo ang sikreto nito, hindi mo na kailangang maghanap kung saan-saan ng sideline. Kapag kulang ang bigas sa hukbo, ilabas ang bagay na ito. Magsabi ka lang ng ilang linya, at darating na ang pilak. May ganito pa pala sa mundo. Mga kasama, pakitingnan. Ang bagay na ito ay tinatawag na putik. Ang isang sako ay tumitimbang ng 100 kati. Araw-araw, binubuhat ko iyan ng ilang ulit. Kumikita na, pampabigat pa ng bulsa. At napapatibay pa ang mga kalamnan at buto. Oy, General Kin. Pang-vlog ba ito? Ako nga, binubuhat ko ang 3 sakong semento at kaya ko pang maghawak ng cellphone. Talagang hindi ka mukhang marupok sa lakas. Kuya Lee, itinatala ko ang paggawa ko ngayong araw. Sabi nila kapag naipost ito online, may manonood at mapagkakakitaan. Pwede rin ha, bata. Marunong ka na ring mag-internet ngayon. Relax ka lang muna, huwag ka lang puro hawak ng cellphone. Parang lumalapat na ang paa mo sa lupa. Huwag kang mag-alala, hindi ako basta-bastang susuko sa munting halagang iyan. Sa isang biyahe lang, parang gumaan ang buong katawan ko. Mga kasama, ako ngayon ay nakasuot ng dilaw na kasuotan. Nagde-deliver ng pagkain para sa iba. Bagaman ang bakal na kabayong ito ay di kasing tingkad ng sandata sa digmaan. Ang bilis nito'y nakagugulat. Ang dalang ito ay handaan. Naghihintay na ang mga customer. Kapag nahuli ako ng 1 minuto, bawas na agad ng 3 piso. CJ. Ang eksenang iyon kanina. Mga kasama, maganda at masaya ba panoorin? Kung hindi pa kayo nasiyahan, bukas, muli ko kayong bibigyan ng isa pang pagtatanghal ng pagbalik ng sibat. Mas bongga pa kaysa ngayon, garanti ako. Pinanood niya muli ang 3 bahaging video. Kumikislot ang mga daliri sa kahihiyang pinipindot ang screen. Sa wakas, pinagdikit-dikit niya ang mga ito. Iyan, naipost na. Hindi ko lang alam kung may manonood. Mew Mew, oy. 10 milyon. 3 taon na akong nagtrabaho ng husto, pero hindi pa ako nakakita ng ganito karaming tao. Grabe, ang mga kapatid na ito, 3 shift ang trabaho bawat araw. Sa umaga, buhat semento. Tanghali, hatid ng takeout. Sa gabi, may shoot pa. Sa panahon ngayon, may ganyang mga tao pa pala na sobrang saya ng enerhiya. 300 kilo sa ika-6 na palapag, walang hingal. Siguro pinili siya ng langit mismo. Hahaha, ako lang ba ang nakapansin na? Ang pino at magalang ba ang pananalita niya? Isa lang sa akin. Sino ang eleganteng binatang ito na biglang lumabas? Halina't kilalanin natin. Hahaha, ang gwapo niya talaga. Ang tindig, ang mukha, ang dating. Nalalamangan pa niya ang mga baguhang gwapo sa showbiz. Kailan ka magla-live? Gusto kong maging top 1 fan mo. Ipanawagan mo na, bilis na. Mabibigay pa ba bukas? Kung hindi, pupunta ako sa construction site at kukulitin ka. Yung suot niyang panghatid ng pagkain, parang roba ng dragon. Hahaha, noong una siyang lumitaw, ang saya niyang tingnan at ang ayos pa ng paghatid niya ng pagkain. Natatawa na ako ng 3 minuto, hahaha. 10,000, sa gitna ng gabi, 10,000 tao ang nakakita sa akin. 3 taon ko nang ipinagtanggol ang Shazzo. Pero hindi umabot sa 20,000 ang nakakakilala sa pangalan ko. Ang isang bagay na kasing laki ng palad. Sa isang gabi lang, 10,000. Dumating na. Ang ganda ng mukha ng host. Kung may di malinaw, magtanong lang. Hindi na, hahaha. Host, nandoon ba ang mga tao? Nagsa-stage acting ba ang host? Hahaha, hindi ako nagtatanghal. Naghihintay lamang ako sa pagpasok niyo, mga kasama. Katatapos ko lang marinig. Maghintay muna tayo ng mas marami bago magsalita. Marami na ba ang tao ngayon? Pabrika, isa. Haha, isa. Gusto manood ng sword dance. Haha, isa gustong manood ng sword dance. Naghihintay siya na dumami ang tao. Docs, isa gustong manood ng sword dance. O sige, tingnan natin kung dadami pa ang tao. Sobra na yata ang pagiging praktikal. Ang galing mo naman magsalita, may dating pa. Haha, ayos na. Magmadali na at magtanghal ng isang palabas. 11 gustong manood ng sword dance. 10,000 at 8 panandang pandagdag 10,000 at 86 araw positibo 0008. Ginoo, anong palabas ang gusto ninyong makita? Kaya mo lahat. Pwede ang sayaw ng espada, pwede rin ang sibat. Sandali lang. Wow. Astig ng galaw ng espada na ito. Ang gwapo.
Peke lang yata, mukhang laruan lang ang espada na ito. Photo mo, siguradong photo mo. Bakit hindi pwedeng magpanggap ang live ngayon? Peke lang na paandar. Kung may lakas ka, ipakita mo sa tunay na tao. Pwede bang tumigil muna ang mga black fans sa itaas? Kung may reklamo kayo, diretsahan niyong sabihin. Host, itapon mo sila palabas. Bakit mo pa pinatagal ang ganitong klase ng tao? Nakakaapekto sa mood ng lahat. Paano itatapon? Nasa loob ako. Hindi mo nga siya nakikita, di ba? Haha, ang pagtadyak sa tao ay hindi literal na paa ang gamit. General, bakit ang cute mo naman? Hindi talaga marunong ang host. Natatawa ako ng bongga. Kahit man lang mga-jet ka sa tao, hindi mo magawa. Sige na nga, kalimutan na natin. Asset mo na lang ako bilang admin. Ako na ang tatadyak sa kanila. Admin, ano ba yon? Paano asset? 70 na. Haha, tulong. Haha, tulong. Hindi ko na matype sa baba. Hindi niya nga alam kung ano ang admin. Hindi niya nga alam kung ano ang admin. Aba, anong panahon ba galing ang batang ito? Haha, ang tigas ng ulo mo. Aba, anong panahon ba galing ang batang ito? Aba, anong panahon ba galing ang batang ito? 73, haha haha. Diretso mo na lang pindutin ng matagal ang pangalan ko. Nakita mo ba ang lumabas na mga option? Piliin mo bilang admin. CJ. Ginoo, admin ka na ngayon. Nakatanggap ng mensahe. Ang Black Sumayuan ay inalis na sa live room ng admin. Tingnan niyo ako. Dinggin niyo ang pangalan ko. Tingnan niyo ako. Tingnan niyo ako. Ang galing ng admin. Napakakisig at makapangyarihan. Pinoprotektahan mo ang aming general. Maraming salamat sa inyo sa pagtulong. Kakauna ko lang dito at nagulantang ako. Hindi ko alam ang mga patakaran dito. Salamat sa inyong malasakit, Ginoo. Walang anuman. Sa susunod, ako na ang magbabantay sa inyo sa live. Kapag may mga black fan, diretsyo ko silang itataboy. Kayo na lang po ang mag-perform ng panatag. Hindi sanay ang live room namin sa mga ganitong tao. Nakakatuwa rin pala ang pagiging may lasang maternal. Pero ang pangalan mo, iba ang dating pag binibigkas. Parang may kakaiba. Diretsong binabasa mo pa ang inang tao, haha. Naglabas pa ng papuri ang may lasang maternal. Palitan mo na lang ang pangalan. Tawagin itong maliit na pangkat ni General Weiwu. Napangiti ang General. Ngayon, magpapakita ako ng isang galaw para sa inyong lahat. Sibat na kabayong pulbura. Balikang pana na may pulbura. Ibaba mo na, grabe, balik, hintay muna. Ibaba mo na, grabe, ibaba mo yan. Ito na ang sibat na kabayong pulbura, ibaba mo ang paa. Grabe, ito ang sibat na kabayong pulbura. Grabe, kapag umatras, ibaba mo ang tuhod. Akitin ang kalaban para humabol. Ibaba mo yan, akitin ang kalaban para humabol. Ibaba mo ang takip ng tuhod, sumunggab pag hindi pa handa. Takip ng dibdib, bumalik at magpaputok ng isang tama. Ibaba mo ang takip ng tuhod. Siyam na hakbang, napakatatag. Napahiya ako. Host, may kasintahan ka ba? Pareho ang tanong. Gusto ko ring magtanong. Kasintahan. Ano ba yon? Hindi niya alam kung ano ang kasintahan. Masyadong totoo ang litong mukha niya. Nakakabaliw, magiging manugang na ako. Manugang na babae, asawa. Host, mula ka ba sa ang panahon nang dumating ka rito? Hahaha. Ay, namula siya. Tingnan nyo, napakabango ng aming general. Hindi pa tapos ang malaking ambag ko. Paano pa ako bubuo ng pamilya? Hahaha, totoong natataranta siya. Tingnan nyong namumula na talaga ang mukha niya. 70, gusto kitang sundan habang buhay. Walang haharang sa akin. Bakit siya ganyang kainosente, parang tuta? 20, hindi na kaya. Ano ba ang mga ito? Bakit ang kapalaran ay palipat-lipat sa harap ng mga mata ko? 20, 10 na regalo ito para sa serbisyong naibigay mo. 70, hindi niya nga kinikilala pati regalo. Ito ang regalo para sa serbisyong naibigay mo. General, yumaman ka na. 10, totoo pala, nakakatawang kanta. General, yumaman ka na. General, yumaman ka na. Hindi niya nga kilala ang mga regalo. Mas lalo ko siyang minahal. Ang tapat niya, parang gusto ko siyang bigyan ng pera. Hahaha. Wow. Sapat na ito para makabili tayo ng napakaraming pagkain. Nandito na. Kaya pala todo kayod si host. Magtrabaho ng 3 shift sa isang araw para lang makabili ng pagkain. Napaka-praktikal talaga. Ang mabuting hangarin nyo. Tatandaan ko yan sa puso ko. Ang perang ito, bawat sentimos, gagamitin ko sa talim ng espada. Maraming salamat. Huli na ang araw ngayon. Hindi na kita abalahin, magpahinga na ang lahat. Bukas, magpapatuloy pa rin ang broadcast. Magandang gabi, General ng gabi, bukas tayo magkita. Follow at follow din ha. Kita tayo. General ng gabi, magpapainit pa ng araw bukas. Kita tayo bukas, General ng gabi. General ng gabi, bukas kita tayo. Bukas, eksaktong oras ka pupunta. General ng gabi. General ng gabi. Bukas ng maaga ka dumating. General ng gabi. General ng gabi. General ng gabi hanggang bukas. General ng gabi. General ng gabi, bukas tayo magkita. General ng gabi, magandang gabi. General ng gabi, maaga ka nang magpahinga. 10,000. 2,000 kada kalahating kilo. Makakabili iyan ng 50,000 kalahating kilo ng pagkain. 50,000 kalahating kilo, sapat na para makakain ng maayos ang lahat sa syudad ng matagal. Hindi lang bigas,
makakabili pa ng karne, makakabili ng manok, makakabili ng mantika. Kailan ba huling naamoy ng mga kawal ang ganoong klase ng pagkain? Hindi ko na nga matandaan kung kailan ang huling beses. General. Kababaot, bakit ka bumalik at hindi nagsabi ng kahit ano? Pinapatay mo na ako sa galit. Noong wala ka rito, hindi ko magawang makapokus. Wala nang lasa ang pagkain. Hindi ba kumain ka ng 4 na manto ngayong gabi? Kaya nga busog na busog ako. Saksakan ng lutong. General, ngayong gabi ako ang magbabantay sa'yo habang natutulog ka. Hindi ako mapalagay na ikaw lang mag-isa sa loob ng kampo. Baka mamaya malamigan ka sa kalagitnaan ng gabi. Wala man lang mag-aalaga sa'yo kapag nilalamig ka. Magkakagulo ang balat mo at mamumuti sa buong katawan. Ang sabi ko, Shito, kumuha ka ng kaunti, ayos lang ba? Sige na, mabuti at pareho kayong nandito. May magandang balita ako sa inyo. Kaya ako nag-live kanina. Ganito lang ito, nagsasalita ka habang live sa harap ng kamera. May mga taong nanonood doon, tapos may nagpadala pa ng pera. Nagpadala ng pera, kausapin mo lang itong kahon na ito ng ganito. May magpapadala na ng pera. Hulaan ninyo, sa live stream na ito, magkano ang kinita natin? 500. 3,000. Hindi pwedeng. 10,000. 100,000. Sa 10,000, ilang kilo na ng pagkain ang mabibili. Sapat na yon para makakain tayong lahat ng maayos. General, may teleponong ito na tayo. Hindi ka na kailangang maghirap ng ganoon. Kaya ko nga sasabihin sa inyo ito. Balak kong bilhan kayo ng tig-tig isang telepono. Sa ganoon, pwede rin kayong mag-live kahit sabay-sabay tayong kumayod. Ang kita natin ngayon ay triple na. Talaga, General, totoo ba? Bibili ka talaga niyan para sa akin. Pagdating ng oras, dito kayo mag-live. Ako naman dito magla-live. Kumayod tayong magkakasama. Ilabas natin ang lahat ng pagkain para sa hukbo ng buong Shazhou. Huwag kang mag-alala, General. Bagamat hindi ako kasing galing mo sa pakikipaglaban. Pero mahusay ang dila ko. Sa salita, kaya ko yan. Pwedeng magpakita ng padyak si Shito. Sobrang lakas niya, napapatingin ang mga tao ng matagal. Kung gayon, ako pa ba ang magbabantay ngayong gabi? Tara na, napagod na ang General maghapon. Hayaan mo siyang magpahinga. Magpahinga ka ng maayos, General. Bukas, ayusan kita at papaliguan. Magandang gabi, General. Kinabukasan ng maaga, dumating na si Kim Xiaoli sa modernong tindahan ng telepono. Sir, 2 ang gusto ko, katulad nito. 2, abot lahat sa 4,600. Ito. Magkano sa 50 gin? Magkano? 50 gin. Dagdagan pa ng 50 gin ng spare ribs at ilang pirasong siko. Isama mo na lahat. Kayo ba ay may kantina? Ituring na lang na ganoon. Itlog, 10 kahon. Buhay na manok, 20 piraso. 10 piraso. Kuya, mga kapatid, ikaw ba ay gusto ng isang patong na pang-logistics? Halos pareho lang. Bigas, 3,000 gin. Noodles, 2,000 gin. Huwag kang magmadali, may malaking customer na dumating. Kuya Lee, gusto kong bumili ng damit pang taglamig. Kuya Lee, gusto kong bumili ng damit pang taglamig. Alam mo ba kung saan pwedeng bumili? Pang taglamig, cotton jacket, tama ba? Marami online yan. Hanapin mo na lang sa internet ang malalaking padded coat ng hukbo. 30 piso bawat isa. Makapal na, mura pa. Diyan umaasa ang mga manggagawa para makaraos sa taglamig. Sabi ko nga, Kuya Kin, bibili ka ng ganoon karaming padded coat ng hukbo para saan? Ang aga pa para isipin ang paglipas ng taglamig. Bumili ka ng marami, hindi alam ni Kuya Lee. Sa may hangganan, may bakas na ng nyebe. Kung hindi maghahanda ng maaga. Pagdating ng panahon, matatakpan ng makapal na nyebe ang kabundukan. Mga kawal. Kailangang magbantay sa lungsod na nakamanipis lang nakasuotan. Hahaha, ang hangganan. Nag-arte ka pa. Sabi ko sa inyo, sa mga maikling seryeng ito, sobra na rin yata ang pananalig ng mga artista. Ang isang shoot, ginawa pang ganyan. Sige na, bilhin mo na. Basta ang kinikita mo, gastusin mo sa gusto mo. Sandali lang, ituturo ko sa iyo kung paano mamili online. Salamat sa mga payo mo, Kuya Lee. Ang halagang ito ay 30 piso. Napaka-praktikal. Ang mga gamit sa mundong ito, talagang maganda at mura. Mula sa 3 piso. Meow 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 ho. May malaking pangyayari sa hukbo. Ipagbigay alam agad kahit gabi pa. Gumalaw ang mga barbaro sa kabila. Nagtitipon sila ng lakas militar. Sasalakay sa lungsod pagkalipas ng 3 araw. Ilang tao, hindi bababa sa isang panig. Ang namumuno ay ang kaliwang dakilang komandante ng tribong Loju. Ang taong ito ang isa sa pinakamahusay nilang mandirigmang kamay na bakal. 10,000 tao. Kasama pa ang mga kapatid natin sa kuta ng Heifeng. Kung todo laban, mga 5,000 lang ang makakapalit. At kulang tayo sa kabayo, sa baluti, at sa mga sandata. Paano natin lalabanan ang mga yan? Anong ikinakatakot mo? 3 araw. Sapat na.
Ito, telepono, tulad ng sa akin, mula ngayon. Kayo rin ay mag-livestream, 3 tao, 3 gamit, sabay-sabay na kita. Noong huli akong nag-live, isang session lang, kumita ako ng 100,000. Magkano kaya ang kikitain nating 3 sa 3 araw? Zeng Juan, ang talino ng utak mo, matalas din ang dila mo. Sa livestream, magturo ka lang ng sining pandigma at pormasyon. Ilabas mo lahat ng alam mo roon. Shito, malakas ka. Mag-live ka ng stunts, buhatin at pagsasayaw ng espada at malaking tabak. Pilitin mong lumabas ang buong tapang mo. Ako na ang lalaban. Diretsong baril at espada ang gamit. Naiintindihan ko na, General. Sa loob ng 3 araw, kung ano lang ang makuha natin, iyon na yon. At may cellphone na rin tayo. 3 lang tayo, pwede tayong magkontak anumang oras. Nasa kabila ako, kayo naman ay nandito. Anong sitwasyon? Unang tawag agad. Hindi na kailangang pabalik-balik pa. Ang convenient nito, General, sige, ako na ang magla-live. Wag muna. Unahin nating ayusin ang pagkain at mga supply. Tapos tawagin si Hex Wanfeng. Bago magla-live, kailangang maayos ang mga depensa ng lungsod. Itago sa silid imbakan ng mantika at apoy. Ang mga itlog, dahan-dahan at maingat. Bawal mabasag ang kahit isa. Isabit ang nagyelong karne sa lugar na may hangin. Huwag nating hayaang makagat ng mga daga. General, saan mo ba nakuha ang napakaraming pagkain na ito? Huwag mo nang itanong. May paraan ang General. Sa totoo lang, hindi na tayo magugutom. Kapatid Qin. Tinawag mo ako sa kalagitnaan ng gabi. Ano na naman ang nangyari? Aatakihin ng mga manzi ang lungsod makalipas ang 3 araw. 10,000. Si Liu Daduwei mismo ang mangunguna sa hukbo. 10,000. Kaunti lang ang tao natin. Hindi natin sila kakayanin kung harapang labanan. Kaya hindi tayo lalaban ng harapan. Si Zeng Juan at si Shito, may iba kayong gagawin sa loob ng 3 araw. Ang mga depensa at mga gawain sa pagprotekta ng lungsod. Ipinagkakatiwala ko sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako magpapabaya ni isang manzi. Pero kapatid Qin, kahit mapigilan natin ang mga manzi, hindi sapat ang gamit na hawak natin. Kulang tayo kahit sa 100 kabayo panggera. Kulang din tayo sa baluti. Huwag nang banggitin pa ang mga sandata. At may ilan pang ang may dala pang mga maso. Ang mga supply na ito, saan ba natin ibebenta? Nabalitaan na ng mga tao ko. Sa itim na pamilihan sa tapat na Shoyun City, mabibili ang mga yan. Mga kabayo panggera, baluti, mga sandata, lahat meron. Isang problema lang. Mahal yun ng 3 beses kaysa karaniwan. 3 beses. Naginto ang usapan. Hahanap ako ng paraan. Ako muna ang titingin kung makakabili ako sa kabilang mundo. Kung walang makuha doon, bibili tayo sa Shoyun City. Sige, 3 beses na presyo. Mas mabuti na yon kaysa hayaan ang mga kapatid na lumaban ng walang armas. Sige, ako na ang bahala sa depensa. 3 araw. Sapat na para patibayin ulit ang pader. Kapatid Qin. Noong ako lang mag-isa ang nagbantay sa kuta ng Heifeng, kahit bumagsak ang langit, hindi ako matatakot. Pero ngayon na sumusunod ako sa'yo, ako pa ang natatakot. Takot saan? Takot na baka hindi ko mapanindigan ang tiwala mo. Ay naku. Tingnan niyong mabuti ito. Ano ito? Nasukol ba siya ng ahas? Bakit siya umikot ng ganyan? Sinasabi nila na yoga raw ito. Ayon sa sabi-sabi, nagsasanay sila nito. Marami nang nanonood. Tingnan niyo ang katawan niya. Parang walang buto, sobrang lambot. Kaya maraming gustong manood. Hindi rin naman pahuhuli ang katawan ko. Kung ako rin ang magpakitang gilas, baka tumaas din ang followers ko. Ikaw, mag-yoga ka. Mag-split ka nga, baka mapigtas na ang pantalon. Sabi lang, matibay talaga itong pantalon ko. At saka, tawag dito, bakal na malambing ako. Baka ang audience pa mismo ang mahumaling dito. CJ, subukan mo na. Basta kumita tayo ng pera. Kahit sumayaw ka ng baliw, ayos lang. Handa na ang lahat. Ayos. CJ, ayos na. Huwag kang manginig. Parang wala lang sa kanila. Click mo yung pulang buton, sisimulan na. Ang General ay nagsimula na ng live. Hating gabi na pero live pa rin. Unahan. Anong ipapakita mo ngayong araw? Ano, kabayo ba o ano ang ipapakita mo ngayon? Ngayong araw, kabayo ba o lakas ang ipapamalas mo? Kabayo ba o malaking espada ang ipapakita mo? May sexy na inanggansa na pumasok sa live. Nandito na ang moderator. 10 kama, gamit. Ang galing naman. Ang galing, grabe. Ang galing talaga. Mga kasama, panoorin nyo. Sa kalagitnaan ng gabi, magtuturo ako ng sining ng pakikidigma. Ito ang estratehiyang hugis gansa. Ang magkabilang pakpak ay nakabuka na parang pakpak ng gansa. Uusad ang gitnang hukbo pasulong. Kapag sinalakay ng kaaway ang gitnang hukbo natin, kukulungin at lulusubin natin sila mula sa magkabilang pakpak. Kapag inatake naman nila ang ating mga pakpak, napaka-propesyonal ng paliwanag na ito. Ang gitnang hukbo ang siyang aabante ng may presyon. Ang diwa ng pormasyon na ito ay, ang paglipat mula atake tungo sa depensa ay sa isang kisap mata lang. Ito na ang pinakamatinding live na napanood ko. Napakalinaw ng lohika ng host. Pwede ba akong bigyan ng paliwanag sa isang bagay? Naman. Miss Little Beauty Pavilion, pakiusap magsalita ka. Host. 2 taon na kaming magkasama ng boyfriend ko. Sinasabi niyang single daw siya palagi, kaya hindi ko siya pinagdudahan. Hanggang isang araw, biglang may babaeng pumunta sa bahay niya. At sinabihan akong fox spirit ako. Sabi niya, 3 taon na raw silang kasal.
Parang gumuho ang mundo ko noon. Pinuntahan ko siya para kumprontahin. Pero sabi niya, akala ko alam mo na. Host, akala ko ako ang naging kabit. Pero wala talaga akong alam. Kapag ipinikit ko na ang mga mata ko, naaalala ko agad yung babaeng nanakit sa akin. Ano ang dapat kong gawin ayon sa tingin mo? Ang heartbreak ni Xiao Mei ay nasa itaas. Sa aking palagay, hindi mo naman kasalanan ang pangyayaring ito. Una, noong una kang nakipag-ugnayan sa taong ito, sadyang itinago niya na may asawa na siya. Niloko ka niya mula pa sa simula, wala kang kasalanan. Ikalawa, normal lang sa isang lalaki ang magkaroon ng 3 asawa at 4 na kabit. Kung hindi naman niya talaga minahal ng malalim ang dati niyang asawa, kahit magdagdag pa ng isang babae sa bahay, ayos lang. Anong kalokohan ang 3 asawa at 4 na kabit? Anong 3 asawa at 4 na kabit? Isa lang naman ang gusto ng lahat. Sabihin mo nga sa akin, ano ba ang sinasabi mo? Akala ko pa naman strategist ka. Pero lumalabas na isa ka lang palang matandang konserbatibo na galing sa kung saan. Mas mabaho pa sa basahan ng lola ko ang 3 pananaw mo. Sige, sabihin mo. Sa totoo lang, hindi na ako bata ngayon. Ilang araw na ang nakaraan, nagpadala pa si nanay ng sulat. Sinabi niyang gusto niyang maghanap ako ng kabit para sa akin sa aming bayan. Uunahin ko munang ipasok siya sa kwarto at aalagaan. Pero pinayuhan ako ng general. Dapat unahin muna ng lalaki ang karera bago magbuo ng pamilya. Sa akin, malinaw na malinaw. Hindi siya pumapayag na magdagdag ng kabit. Ang dami ng problema sa loob. Hindi ko alam kung saan ko umpisahang pagalitan. Kakasok ko lang. Excuse me, dito ba ito sa natitirang live stream room ng isang feudal na lipi? Gusto ka pa raw bigyan ng kabit ng nanay mo. Ang nanay mo rin, sobrang old school. Mag-lock in na. Bilisan, mag-lock in na. Mga kasama, kaka-follow ko lang sa isang yoga master. Sobrang na-inspire ako. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang isang yoga performance. Ano ba itong style na ito? Parang gold saint na gumagawa ng yoga. Naku, tulong. Free pose na hard mode. Na-follow na. Nakakatawa ako ng sobra. Grabe, ang galing niya talaga. Ang lambot nito. Hindi na ba ito isang biro, kuya? Bigyan ng reward. Sulit ang lakas ng loob na ito. Ang number 1 hardcore yoga guy. 3 araw, 3 tao. 3 cellphone. Isang himala. Paos na ang boses. Naputol ang sanga. Maganda ang training mo sa yoga. Nasigawan na rin ako. Mas dumarami ang nanonood araw-araw. Sa huli, ang pula at itim ay pula rin. Ang pangalan ng 3 taong ito. Kumalat na sa live stream room ng kabilang mundo. 1,000,000. 10,000,000. Ang perang pinaghirapan namin. Sapat na para makabili ng sandata at baluti para sa hukbo. Meron na. Lahat tayo may meron na. Hahaha. Ikaw, lalaking iyon. Bitawan mo ako. Kuya Kin. Nauna nang kumilos ang mga barbaro. Ilang tao ang dumating, pangunahin na 500. Nasa 10 linas sila mula sa lungsod. Nasa likuran pa rin ang pangunahing puwersa. Binago nila ang plano. Hindi 3 araw, ngayong gabi. Kakakakuha lang ng 1,000,000 yuan. Hindi pa nga nagagastos. Mukhang dito na yata ako mamamatay. General, nabagsak na ang silangang pader. Hindi na namin kaya, mga kapatid. Wala na rin ang kanlurang pader. Sobra na ang mga barbaro. Hindi bababa sa 3,000. Nakapasok na sa lungsod. At si He Xuanfeng. Kapatid Qin, hindi na natin kayang ipagtanggol. Nabagsak na ang tarangkahan sa timog. Kung hindi tayo aalis ngayon, mamamatay tayong lahat dito. Umatras. Saan tayo atras? Sumunod kayo sa akin, banyo. Ano bang klaseng oras na ito? Papasok ka pa sa banyo. Huwag nang magtanong, sumunod ka na lang. General, ano na ang gagawin natin ngayon? Darating na ang mga barbaro. Patayin sila, isang bagsakan, walang sinasanto. Tatapyasin natin sila ng husto. Ngayon lang ako talaga hindi planong mabuhay pa. May isa pang paraan. General, ang ibig mong sabihin, noon, ako lang ang pwedeng dumaan. Pero sa pagkakataong ito, subukan ko. Iabot mo sa akin ang kamay mo. Kapatid Qin, ano bang oras na ngayon? Ikaw pa rin, iabot mo sa akin ang kamay mo. Kung hindi, mamamatay tayong lahat dito. Naniniwala ako sa inyo, General. Ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay na ito ay ang maniwala sa iyo. Kung mamamatay, sabay tayong mamamatay. Mew 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 mew. Nandito na tayo. Ito ay. Ito. Nanaginip lang ba ako? General, ito na ba ang mundong sinasabi mo? Matagal ka na palang nasa ganitong lugar. Kumita ng pera.
Hindi nakapagtataka kung iyan ang tinatawag mong paraiso sa labas ng mundo. Kapatid Qin, ano ba itong lugar na ito? Ha? May 1,000,000 yuan pa tayo. Ang mga perang ito, sapat na pambili ng baluti at armas para sa hukbo. Sapat na para makabawi tayo at lumaban ulit. Akala ng mga barbaro patay na tayo. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon. Ngayon, kailangan nating mag-isip ng paraan. Dalhin ang mga supply. Dalhin pabalik ang lahat ng nagastos at nakuha natin. Babalik tayo at wawasakin sila bago pa sila makabawi. At ano pang hinihintay natin? Hindi pa sapat ang naputol kong mga kalaban, haha. Akala ng mga barbaro hawak na nila ang tagumpay. Hindi nila malalaman. Nagpalit lang tayo ng lugar ng langit at lupa. Binigyan natin ang sarili natin ng bagong daan para makatawid. Mas matindi pa kaysa dati ang dating. Ang banyo na ito ang lagusan ng dalawang mundo. Kaya ba nitong magbukas ulit ng matatag? 1,000,000 pilak ay pwedeng bumili ng napakaraming sandata. Pero kaming apat na nakabihis mandirigma at may dalang mga espada. Paano kami makakapagtago sa mundong ito? Tahimik na mag-ipon, makakalap ng napakalaking supply para masuportahan ang digmaan.